Good morning, everyone. Let us all stand up as we read the Word of God. Our reading for today is from Psalms 120, a song of ascents. I call on the Lord in my distress, and he answers me. Save me, Lord, from lying lips and from deceitful tongues. What will he do to you, and what more besides you, deceitful tongue? He will punish you with a warrior's sharp arrows, with burning coals of the broom bush. Woe to me that I dwell in Meshech, that I live among the tents of Kedar. Too long have I lived among those who hate peace. I am for peace, but when I speak, they are for war. The word of the Lord. So a blessed Sunday, a blessed day, a blessed morning po sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo ay kukonti, ang ating Panginoon ay laging naghihintay sa atin upang siya bigyan ng karangalan, papuri sa ating pag-awit. At siya ay ating patuloy na itaas, di lamang sa awitin o sa musika, kundi sa ating buhay. Let's enthrone Him at i-arise. Pakita natin ito sa ating pag-awit at sa ating buhay sa umagang ito. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. One thing we ask of you, one thing that we desire, Lord, as we worship you, Lord, come and fix our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. We lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises.
rock. There is no God like our God. No other name worthy of all the praise. The rock of salvation that cannot be moved, has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. There is no rock, there is no rock, there is no God like our God. And no other name, no other name worthy of all the praise. The rock of salvation that cannot be moved, proving himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like us. Rock of ages, of ages. Jesus is the rock, rock of ages. Jesus is the rock, rock of ages. Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like us. From the top, there is no rock, there is no God like our God. For no other name worthy, no other name worthy of all the praise. The rock of salvation that cannot be moved, proving himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like us. For is the rock of ages, rock of ages. Jesus is the rock, rock of ages. Jesus is the rock, rock of ages. Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like us. Rock of ages, rock of ages. Jesus is the rock, rock of ages. Jesus is the rock, rock of ages. Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like us. There is no rock, there is no God like us. There is no God, there is no God like us. Tayo po'y magsipo. Truly there is no other God like our God. Nag-iisa lang po siya. Nag-iisang sandigan natin, nag-iisang bato. And is same yesterday, today, and tomorrow. So nag-isa lang ang karapat-dapat purihin, sambahin ang pangalan ng ating Diyos. Pangalan ng ating Panginoon Jesus. Sabi nga, there is power in Jesus' name. Diba? Yung name na yan, nagdadala ng salvation. Ang name na yan, nagdadala ng healing. At nagbibigay ng freedom, liberty for those who are in chain, for those who are in prison. Diba? Yung nagpapalaya sa ating kaluluwa. Kaya patuloy natin itong ipahayag bilang kanyang mga hinirang. At magkakaroon ng healing ang nation at pag-asa, tunay na pag-asa. As we worship you, let all the world come and see of the mercy we receive.
set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring hunger and hope to those who strayed so far. As we bow in adoration, we stand in reverent awe. Show your majesty and glory, your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name to save. May the power of your salvation fill each heart we pray. As we worship you, let all the nation hear our song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverence, show your majesty and glory. Let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name you save. May the power of your salvation fill each heart we pray. As we bow in adoration and stand in reverence for your majesty and glory and your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name to save. May the power of your salvation fill each heart we pray. As we worship you, as we worship you, as we worship we lift you on our praises. So every eye can see your face, your power will behold as you really are. You're brighter than all the stars in heaven, all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We give you this song of praise. As long as we have breath, as long as I have breath, I'll find a way to sing that I love you. Everything may change, the world may pass away, I'll still love you. Every song we sing,
from the sound of praise. Jesus, Jesus, we lift you on our praises. So every eye can see your face, your power will become you as you really are. You're brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. You, Lord, deserve the praises. Lord, deserve the praise from the birds of all the earth as we worship you. For a sacrifice you died. Sacrifice you died. Glorified, and we worship you. In every song we sing, every song we sing, in every prayer we pray, we build your throne made from the sound of praise. No praise. Jesus, we lift you, Lord. We lift you on our praises. So every eye can see your face, your marvelous before you as you really are. Let's all stand up and continue to praise Him brighter than all the stars in heaven. All the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this song of Jesus. We lift you on our praises. So every eye can see your face, your marvelous ways. Behold you as you really are. Brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. We build you this throne of praise. We build you this throne of praise. Purihin ang ating Panginoon, nag-iisang bato at nag-iisang Diyos. Let us all bow our heads and lift up our hearts, our minds, and soul to our Lord Jesus Christ, our Savior and our God.
the God of Israel, the God of our nation, the God of this church. Oh Lord, we continue to worship you. We continue to praise you. To this day that you have anointed for us all, kami po na nagkakasama-sama sa araw na to, patuloy po kaming nagbibigay ng papuri, bibigyan ng pasalamat, nagbibigay ng karangalan sa iyong pangalan, Panginoon. Marami po salamat sa araw na to na pinagkaloob niyo sa amin. Sa araw na mga binibigay niyo sa amin na punong-puno ng biyaya at pagpapala. Tunay po, Panginoon, ikaw ang Diyos na mawain, ikaw ang Diyos na patuloy na gumagabay sa amin sa lahat ng mga minamahal mo, sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa lahat ng mga hindi na nanampalataya sa iyo. Patuloy kami nagpapasalamat pagkat ikaw ang gumagabay sa amin, nagdidirect ng aming buhay tungo sa kabubuti ng iyong mga minamahal. Dalangin po namin sa araw na to, patuloy po kaming mapagpala ng iyong salita, ng iyong presensya, ng iyong mensahe para sa aming lahat. Dalangin po namin ng bawat isa nandito, sa bawat isang nanonood at nakikinig ng iyong salita, kasabay ng aming ibang mga kapatid. Dalangin po namin ang pagpapala at karangalan sa iyong pangalan, Panginoon. Patuloy po namin pinapanalangin ng aming bansa, ang aming mga suliranin sa pangangailangan namin sa pagkain, pangangailangan namin sa hanap buhay, pangangailangan namin higit sa spiritual na kalagayan at kabutihan ng bawat mamamayang Pilipino, Panginoon. Naniniwala po kami ang tamang pagsunod sa iyo, ang tamang pananampalataya sa iyo, Panginoon, na magbibigay lamang ng kabutihan at patuwid na pamumuhay ng bawat isang mamamayang Pilipino, Panginoon. Dalangin po namin sa pamamagitan nito ay mabago namin ang mga kaugalian na hindi maganda na kagawian ng mga Pilipino, na kagawian ng aming mga leader, Panginoon, sa pamahalaan, tulad ng mga katiwalian, tulad ng mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Dalangin po namin na tulungan niyo po kami mawala ang mga problemang ito. Sa pag nawala ang mga problemang ito, Panginoon, tutuloy po ang pag-unlad, patuloy po ang pagsulong ng aming bayan, patuloy po ang pagresolban ng aming mga problema. Dalangin po namin lahat ng mamamayan namin, lalo na po, Panginoon, lahat ng naghihikaos, lahat ng nangangailangan ng pinansyal na pangangailangan. Dalangin po namin, Panginoon, gamitin niyo po kami na iyong mga anak upang makatulong sa kanila. Gamitin niyo po ang aming mga pinuno at aming mga leader sa pamahalaan na mag-isip ng mga paraan na naayon sa makakatulong sa mga nangangailangan. Dalangin po namin, Panginoon, sa kabila ng mga pag-unlad na nakikita namin, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang gagabay at patuloy na ipapahintulot sa mga bagay na ito, Panginoon. Dalangin po namin lahat ito ng pag-unlad ay makatulong at makarating sa lahat hanggang sa pinakalaylayan ng aming bayan, Panginoon. Dalangin po namin ang mga nangangailangan ng hanap buhay, nangangailangan ng pinansyal na pagkukuhanan ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Dalangin po namin ikaw po ang magbigay ng provision para sa kanila, Panginoon. Dalangin po namin ang mga may sakit, ang mga hindi po namin kasama sa araw na ito, Panginoon. Dalangin po namin na bigyan niyo po sila ng pagkakataon, palakasin ang kanilang mga katawan, at higit sa lahat, palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananampalataya at ang pag-asa sa kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin po namin ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa namin nalalapit sa inyo, Panginoon.
patuloy namin pinapanalangin na tamang panahon sa tamang oras, sila po ay tumanggap at magtiwala sa iyo, Panginoon, bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Dalangin po namin ang mensahe sa araw na to at ang iyong mensahero, Panginoon. Pagpalaan niyo po siya at bigyan ng karunungan, bigyan sa lahat ng puso upang maihatid ng tama at malinaw ang kanyang mensahe, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Lahat ito ay dinudulog namin sa iyo. May pagtitiwala at pagmamahal sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Welcome po sa Marikina Brethren Christian Church. Meron po ba tayong mga panauhin sa araw na to? Sa tingin ko po ay wala. So, dahil ko po na patuloy tayo magpapala ng ating Panginoon at batiin natin ang bawat isa. Kumustahin natin ang bawat isa. Isa pong malaking pagpapala sa bawat isa ang tayo ay magkamustahan at alam natin tayo ay may mga kapatid na nagmamahal sa atin. Sige po, sa pagpatuloy ng ating worship service sa araw na to, tayo po'y dumako sa ating pagbibigay. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa gift of giving. Sa aking buhay, ngayon lang po ako nakatanggap ng isang aklat na sabi, How to Develop Your God-Given Potentials. May mga spiritual gift na ibinigay sa atin, paano tayo maggabay sa ating mga kapatid, kung paano rin tayo magmahal sa ating mga kapatid, at higit sa lahat ay ang magkaroon ng gift of giving. Marami po akong karanasan sa mga ganitong pagkakataon. Pero hayaan niyo muna na basahin ko ang nararapat na verse upang lalo natin maintindihan ang gift of giving. Sa 1 John chapter 3, verse 16 and 18. This is how we know what love is. Jesus Christ gave his life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Verse 17, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be on his person? 18, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and truth. Dito sa huling verse na, let us not love with words or speech, but with action and truth. Pag kami po ay nag-a-attend ng seminar at nagkataon na mayroong kaming kasama na nagkasakit at na-hospital, ang aming chairman, bago namin umpisan yung seminar, sabi niya, i-announce niya na si Pedro, kung sino yung pangalan, ay nasa hospital at nagkasakit. Automatic na po yon na kung sino yung may sombrero, alam mo yung sombrero, yung aalisin na niya yon at umpisan niyang ipasa sa aming mga kapwa delegates. Ang tawag namin doon ay please pass the hat. Ibig sabihin, yung sombrerong yon ay iikot sa buong delegasyon at kami po ay magbigay ng nakakayanan namin at yung maiipon na pera ay ibibigay namin sa may sakit na kasama namin.
Yun ay malaking tulong sa kanya dahil siya ay dayo sa lugar. Kunwari, taga Laguna siya, kami ay nag-seminar sa Visayas. So wala siyang pagkukunan ng kanyang pagpapagamot. Malaking bagay po yon na ito ang ibig sabihin na let us not love with words or speech, but with action and truth. Let us pass also our offering box. Tayo po manalangin. Lord, salamat po sa ginawa ninyo para sa amin. Turuan po ninyo kami ng aming puso na mamuhay kami ng puno ng pag-uunawa at pagmamahal. Turuan mo kami na maglingkod na matapat, puno ng pag-ibig. Lord, tanggapin po ninyo ang aming nakayanan upang magamit ninyo sa iyong mga gawain dito sa lupa. In Jesus' name, Amen. Mapagpalang umaga sa ating lahat, and sa umagang ito is nais ko lang ding i-welcome yung isa sa ating kapatid na si Ate Nena ay may kasama, and welcome po namin si Ate Rosalie. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil tayo ngayon ay dinala ng isang kaluluwa na kasama nating pupuri at makikinig ng salita ng Panginoon. Paumanhin po ninyo, medyo kinakabahan ako at hindi po talaga maalis ang kaba sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And pag-pray po nyo na mawala itong kaba na to. And siguro let us pray first, tayo manalangin. Ama naming Diyos, Ikaw ang aming Panginoon na dakila. Ikaw ang aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon namin na nagmamahal sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa amin. Buksan mo po, O Panginoon, ang aming mga isipan, ang aming mga puso sa umagang ito. Ganon din naman, Lord, ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin, O Lord God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So patuloy po tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon patungkol sa Philippians. Nakaraang linggo ay tinalakay ni Kuya James ang Philippians chapter 1 na kung saan ay sinabi niya roon is yon ay sulat ni Pablo. It's a letter of joy. So, bakit nga ba letter of joy? Dahil si Pablo ay nagagalak sa mga taga-Philippians dahil simula nung itinayo ang iglesia doon hanggang siya ay makulong ay nandoon at patuloy ang paglilingkod ng mga taga-Pilipos o nandoon pa rin ang iglesia ng Philippians. And also natutuwa din po siya na bagamat siya ay nakakulong ay
nandoon ang suporta ng mga taga Pilipos sa kanya. Mababasa nga natin na kung saan pinadala ng mga taga Pilipos yung tulong kay Pablo na pinansyal para ito ay suportahan. So ito yung letter na laman ng pinadala ni Pablo sa mga taga Pilipos. Natutuwa rin po siya dahil alam niya na sa kabila ng paghihirap na nararanasan niya na sa pagkakulong niya, ay alam niyang nandun din ang pagdamay ng mga taga Pilipos. Dahil ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi lamang puro kasiyahan, masigit yung mga paghihirap o struggle na mararanasan natin dahil sa Panginoong Hesus. Kagaya ng buhay ni Pablo, puno ng struggle, puno ng persecution, at yun nga, kaya nga po siya nakulong dahil sa pananampalataya niya sa Panginoong Hesukristo. Ngayong umaga naman ay ating tatalakayin ang chapter 2 ng Philippians. At ang chapter 2 ng Philippians ay tumatalakay nga po sa humility, unity, and exaltation of Christ. So, inihimok ni Paul na ang mga Pilipos ay ilagay sa kanilang isipan, sa kanilang puso, yung pamumuhay kay Kristo. Ano ba ang ibig sabihin ng to have mind in Christ? Sa aklat ng Philippians chapter 2, ating matutungyan ang isang mahalagang binanggit sa Biblia. Ito nga po ay tungkol sa humility and attitude ng ating Panginoon. Makikita natin kung paano Christ put off the form of God to put on the form of a servant. So, hinubad ng ating Panginoong Jesus yung kasuotan niya bilang isang Diyos, at kanyang isinuot yung kasuotan ng katawan o ng damit ng isang servant o isang tao. So makikita natin kung gaano ka humble ang ating Panginoon na sa kabila ng kanyang pagiging Diyos ay minarapat niya na maging isang lingkod nating lahat, sa servant sa ating lahat. Pagkatapos sa talatang ito ay matutuklasan din natin na bilang mga anak ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Jesus, kung paano tayo kailangang tumugon sa lahat ng nagawa niya sa atin o ginawa niya sa atin, yung pag-ibig niya sa atin. Makikita sa bagong tipan na ito at sa sulat ni Pablo sa iglesia ng mga taga-Pilipos. Ang Pilipos ay isang siyudad sa ancient Macedonia. Unang nakilala ni Pablo ang mga taga-Philippians o ang mananampalataya dito nung ikalawang misyonaryo niya doon. Mababasa nga po natin yan sa aklat ng mga gawa. Ang aklat ng Philippians ay sulat na nagpapalawak ng humility, unity, at ang joy na matatagpuan natin sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sulat ni Pablo sa Philippians ay naghahatid o nagpapatibay o nag-encourage upang ipagpatuloy ng mga taga-Pilipos ang pananampalataya at pag-ibig sa panahon ng pagsubok at mga pag-uusik. Kung ating babasahin ang aklat ng Pilipos, ang church na ito ay isang parang masasabi nating yung medyo
mataas na church or yung medyo class na church dahil ang Pilipos ay isang Roman colony. So pag sinabing Roman colony is medyo ang pamumuhay dito ay may nasa high level. So kaya naman nandoon yung mga pag-uusig sa mananampalataya doon at nandoon din ang kanilang mga pagsubok. Ang ikalawang kabanata na ito ay nagpapakita sa atin na pinapanatili ng Panginoon Jesus ang kababaang loob at pag-ibig. Andun din na mababasa rin natin na ang pananabik para sa mga mananampalataya or affection or compassion at kanyang hangarin na ating Panginoon na tuparin yung kalooban ng Ama. Magaan sa kanyang kalooban na ibagay ang kanyang sarili para sa kaligtasan at pananampalataya ng iba. So sa umagang ito, may mga ilan ding punto na makikita tayo sa kabanata or sa chapter 2 ng Philippians. At ang pangunahing tema o mga paksa ay kasama na nga diyan ang humility, unity, at exaltation of Christ. Narito ang ilan sa mga susi or sa mga punto sa aklat ng Epeso. Yun nga, humility. Ang humility ay mapapansin natin nagsimula ang sa chapter sa pangangaral ng humility. Paul encouraged sang mga mananampalataya sa Pilipos na tularan ang kababaang loob ni Kristo na sa kabila ng kabanalan, kinuha yung kasuotan ng tao o yung ating kasuotan o yung kasuotan ng isang alipin o pamumuhay ng isang alipin. So yan ang sinasabing humility. Nandyan din ang unity and like-mindedness. Hinimok ni Apostol Pablo, mga mananampalataya sa Pilipos na magkasundo, magkaroon ng pareho at parehong pag-iisip, having the same love at isang espiritu o isang layunin ng espiritu. So, nabanggit yung unity and like-mindedness. Unity dahil una, may problema sa Pilipos about sa hindi pagkakasundo. Mababasa natin, mayroong dalawang kababaihan doon na hindi sila magkasundo. Iyon ay si Euodia at ang isa ay hindi ko maalala kung ano yung pangalan niya. Pero dalawang kababaihan to na hindi nagkakasundo. So kaya naman nandoon nakapaloob ang sulat ni Pablo sa unity and like-mindedness o yung pagkakaroon ng isang kaisipan. Imitating of Christ's humility. Inilarawan na ang kababaang loob ni Jesucristo ang siyang halimbawa na sundin o tularan ng mga mananampalataya sa Pilipos. Ang pagkukusang loob ng ating Panginoong Jesucristo to humble Himself ay naging masunuring maging sa kamatayan, sa krus. So makikita natin o ating mababasa na talagang maging sa kamatayan ay nagpakita ng kababaang loob ang ating Panginoon. Hindi niya pinakita ang pagiging makasarili. Next is the exaltation of Christ. Also in this chapter, hindi lamang binigyan linaw ang humility ng ating Panginoon Jesus, kundi binigyan din ang pagsunod, ang kanyang pagsunod, sakripisyo at kadakilaan. Kaya naman, God highly exalted ang ating Panginoong Jesus. Binigyan siya ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan.
Panglima, nandun din ang obedience at serbisyo. Binigyang pansin sa kabanatang ito ang kahalagahan ng pagsunod at paglilingkod. So kailangan natin bilang mga mananampalataya na meron tayong pagsunod at tamang paglilingkod sa ating kapwa, ganun din naman tamang paglilingkod sa ating Panginoon. Christians are encouraged to work out their salvation with fear and trembling, recognizing that is God who works in them to fulfill His good purpose. At ang pang-anim ay shining as lights in the world. In-encourage ni Pablo ang mga believers na magliwanag, magsilbing ilaw tayo sa mundong ating ginagalawan. Alam naman natin na ang mundo ay puno ng kadiliman. So tayo bilang mga Kristiyano ay kailangang magliwanag. Ganun din naman sa sulat ni Pablo na ang mga taga-Pilipos ay kailangan nilang magliwanag sa kanilang lugar. Panghawakang maigi ang salita ng buhay o yung gospel o yung word of God o yung ebanghelyo. At ang panghuli sa talatang ito ay nagtatapos sa kagalakan, boast or boasting. Yung boasting na sinasabi diyan ay hindi yung pagmamalaki ng sarili, kundi pagmamalaki natin na tayo bilang mga Kristiyano ay mayroong Kristo na siyang napako sa krus at tayo ay pinatawad at nilinis ang ating mga kasalanan. So kaya naman may dahilan tayo para maggalak, may dahilan tayo para magsaya dahil tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus mula sa ating mga kasalanan. Samahan niyo po ako sa mga nalalabi pang oras upang ipagpatuloy natin ang pag-aaral sa aklat ng Philippians. So, bukod sa mga naunang nabanggit ay mayroon pa tayong mga paksa na tatalakayin. So, ariyan ang sinasabing belief determines behavior. And basahin po natin yung chapter 2 verse 1 to 4 ng Philippians. Sabi doon, bakit nga pa belief or determined behavior? So yung ating kasing paniniwala, yung bibigay sa atin o na para yung ating pag-uugali ay lumabas. Kung ano yung ating pinaniniwalaan siyang lumalabas na pag-uugali natin. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if any consolation of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, to make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose, do nothing from selfish ambition or empty conceit, but with humility, count others as more important than yourself. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Mapapansin po natin sa unang talata, sinabi doon na therefore, naalala ko po yung nabanggit ni Kuya Jan sa isang pagtuturo niya rito na kung mayroong therefore, ibig sabihin mayroong supporting ito na sa unang mga talata ng aklat. Therefore, any consolation of love, any fellowship of spirit, if any affection and compassion, make my joy complete. So, na-notice natin yung therefore, ibig sabihin, babalik tayo doon sa unang mga talata.
na kung saan tinalakay ni Kuya James yung huling mga talata na kung saan ay sinasabi sa chapter 1 ng verse 49, chapter 1 verse 29 hanggang 30. Sabi po doon, "For you it has been granted for Christ's sake, not only to believe in Him, but also to suffer on His behalf, experiencing the same conflict which you saw in me, and now here to be in me." Sa huli nung chapter ng verse 1, mababasa natin na meron nga pong paghihirap. There's suffering na nararanasan ang si Pablo, ganun din naman ang mga taga-Pilipos ay kung magpapatuloy sa kanilang pananampalataya, mararanasan nila ang suffering. So, kaya naman, iniutos o pinaalala ni Pablo ang mga talata sa chapter 2. If any affection or if any encouragement in Christ, if any consolation of love, and if any fellowship of the Spirit. Mapapansin po natin na parang si Pablo ay nagtatanong na sinabing if. Kung tutusin ay hindi po ito pagtatanong, kundi ito ay isang dilinaw na ang mga taga-Pilipos, ang church ng mga taga-Pilipos ay ang lahat ng ito, ang apat na ito na encouragement sa kay Kristo, consolation of love, fellowship of the Spirit, and affection of compassion ay ibinigay na ng Panginoon sa kanila. So masasabi natin na yung if ay masasabi na natin na since nandito na yan, since natanggap na natin yan, since dumadaloy na yan at nangyayari na sa inyong church, ay paano makukumpleto ang kaligayahan ni Pablo? Paano makukumpleto? To make my joy complete, sabi niya. So to make my joy complete ay kailangan sundin nila o kailangan gawin nila yung pamumuhay na mayroong o pamumuhay na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Ganon din naman ang tinuro ni Pablo. Binigyan din ng passage ang kahalagahan ng having a mindset ng pagiging hindi makasarili. So, hindi dapat tayo maging makasarili o magkaroon ng selfish ambition. O isaalang-alang ang iba bago ang sarili. So dapat unahin natin o karoon tayo ng concern sa ating mga kapatid sa ating paglilingkod. So isipin natin yung ang kanilang kapakanan, isipin natin yung kanilang paglago sa patuloy na pagbibigay natin ng paglilingkod sa ating church at sa ating mga kapatid. Hinihimok ng ang mga Kristiyano na magkaisa sa pag-ibig at iwasan ang sariling ambisyon. So, kailangan natin bilang isang church na magkaisa tayo sa iisang pag-ibig. Ano ba ang tinuro ng ating Panginoon sa atin kundi ang pag-ibig? Binigay niya ito ng libre sa atin, kailangan din naman tayo ay ibigay natin ng may kagaangan sa ating buhay ang ating pag-ibig sa ating mga kapatid o sa ating mga kapwa. Ambition or hindi hinihimok ang mga Kristiyano na magkaisa sa pag-ibig at iwasan ang sariling ambisyon o walang kabuluhang pagmamayabang or vain conceit. Ang pinakasusing mensahe ay tularan ang kababaang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kapailan ng pagiging banal, nagpakababa siya para sa kapakanan natin o sa kapakanan ng iba. Hinikayat ni Pablo na tingnan ang interes ng iba at pagyamanin ang espiritu.
espiritu ng bukas palad at maging ang kapakanan na nasa paligid. Sa unang dalawang verse ay mababasa natin na tinanong sila ni Pablo sa kanilang paniniwala. Sila nga ba'y naniniwala na that there was encouragement in Christ? They have experienced the consolation of love? Were they enjoying the fellowship of Holy Spirit? Had they experienced affection and compassion from love from the Lord? Kung yes ang sagot, so tama po yung sumunod na verse sa 3 and 4 na magagawa nilang makumpleto ang kaligayahan ni Pablo. Magagawa nila yon kung lahat ng apat na nabanggit ay kanilang nagagampanan or magkakaroon sila ng iisang kaisipan, magkakaroon sila ng iisang pag-ibig at magiging united ang kanilang spirit at magkakaroon sila ng affection at one purpose sa kanilang paglilingkod. Ganun, paglilingkod na mayroong affection at compassion sa mga kapatid at doon sa church ng Pilipos. Bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos, hindi natin dapat hayaang ang ating kalagayan ang magtakda kung ano at kung paano natin pakikitunguhan ang ating kapwa o ang ating mga nakapaligid sa atin. Si Jesus ang magpapasya nito. So tuturuan tayo ng Panginoon na kung minsan kasi meron tayong tendency na kung ano yung nararamdaman natin, yun yung lumalabas sa atin. Yun yung nagiging expression natin sa ating mga kausap, sa ating mga kaharap. At minsan nagkakaroon ito ng negativity. Maganda kung ano yung naisip natin na maganda, is magiging maganda ang kalalabasan. Kaya lang, pagka minsan, kung ano yung nasa sa isip natin na hindi maganda, yun yung nagiging kinalalabasan ng ating pakikitungo sa ating kapwa, which is hindi maganda at hindi tama sa harap ng Panginoon. Kaya naman, sinabi na ang Panginoon ang hayaan natin kumilos sa ating nararamdaman, hayaan natin ang Panginoon na siya ang magturo sa atin kung ano ang ating gagawin. Napakadaling hayaan ang mga pagsubok. So, kung hahayaan natin yung mga pagsubok na makakaapekto sa atin sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, napakadali po niyan. Maging yung mga struggle at takot na diktahan ang ating mga kilos sa iba. So, minsan nagkakaroon nga tayo ng takot na sa takot natin ay bilang mga Kristiyano, bilang isang mga mananampalataya, hindi tayo nakikisalamuha, hindi tayo nagkakaroon ng fellowship sa ating mga kapatid. Minsan, ang nangyayari is iniiwas natin yung ating sarili sa ating mga kapatid. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng pagkatakot. Binigyan niya tayo ng spirit ng mapaglabanan nito. Spirit ng pag-ibig. Kaya naman, ipahayag natin yung ating pag-ibig sa ating mga kapatid. Huwag tayong matakot sa kanila dahil mayroon tayong one thing in common sa atin na kagaya nung nabanggit sa verse 1 kanina, meron tayong common na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung encouragement of love, yung one spirit, at yung mga sumunod pang mga talata doon. Kaya naman, alisin natin yung ating negativity sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya
Nang sa ganon, patuloy tayong magliwanag sa ating paligid. Ang mga tagubili ni Pablo sa mga taga-Pilipos, sa mga talatang ito, ay angkop din sa atin ngayon tulad ng mga ito noon. So, itong mga paalala ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay tunay nga naman na nararanasan natin ito at na ito'y nangyayari sa ating mga buhay. So, ano ba ang encouragement ni Pablo? Kailangan nating isa-isang tabi ang ating mga makasariling hangarin. Kung minsan kasi, yun naman talaga nagkakaroon tayo ng selfish desire or yung selfish na mga reaction na akala natin tama, na akala natin makakatulong sa sarili natin, na akala natin makakatulong sa iba. Kundi lalo lang po itong nagiging parang anay, lalo lang itong sisira sa relasyon natin bilang isang church, bilang isang pamilya sa harapan ng Panginoon. Sumunod na pangyayari o sumunod na sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay naroon ang humility ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse 5 to 11, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus, who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped, but emptied himself by taking the form of a bond servant and being born in the likeness of men. And being found in the appearance of man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death on a cross. For this reason also God highly exalted him and bestowed on him in the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang mga taga-Pilipos o sa talatang sa verse 5 to 8 ay mga talata na nagbibigay diin sa magpakumbaba at tayo'y hindi dapat maging makasarili o yung ating kalooban ay hindi dapat maging makasarili, kundi dapat sundin ng mga Kristiyano ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Hinikayat ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na magkaroon ng parehong pag-iisip tulad ng kaisipan ng ating Panginoong Hesus, na sa kabila ng kanyang pagiging banal ay piniling magpakumbaba, na sa kabila natin bilang ano tayo ngayon, ano yung kinalalagyan natin. So, i-practice natin, gawin natin yung pagiging mapagpakumbaba. Huwag nating ipagmalaki ang ating mga na-accomplish sa church, kundi maliit na bagay lamang ito sa harapan ng Panginoon, kundi ang ating ipagmalaki ay ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. So kagaya ng pag-iisip ng ating Panginoon, sa kabila ng kanyang pagiging banal ay piniling magpakumbaba at mag-anyo ng isang alipin. Inilarawan nito kung paano inalis ni Jesus ang kanyang sarili. So alam naman natin kung
ano ang katayuan ng ating Panginoon. Hindi lamang siya isang tao, kundi siya ay isang Diyos. Siya ay anyong tao sa katauhan ng ating Panginoon, ngunit siya ay Diyos. Nagkatawang tao at kusang loob na nagpasako sa kalooban ng Diyos. Imaginein po natin no, na ang isang Diyos ay nagpasakop sa kanyang sarili. So nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Maging hanggang sa punto ng kamatayan. So yung kanyang pagpapasakop ay hindi lamang kung ano yung mission na ibinigay sa kanya ng Panginoon, kundi hanggang sa kamatayan upang daigin yung sumpa ng kamatayan sa ating mga makasalanan. Narito ang ilang mga punto ng kababaang loob ng ating Panginoong Hesus. Si Kristo ay nabuhay sa anyo ng Diyos. Ipinapakita nito ang kanyang pagka-Diyos. Upang magkaroon ng anyo o mga katangian ng Diyos, siya ay dapat na Diyos. Siya ay pantay sa Diyos, ngunit hindi niya pinanghawakan ang pagkakapantay niya sa Diyos. Pangalawa, inalis niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng anyong tao bilang isang alipin. Ang salitang form ay nangangahulugan ng pagsasaayos o mga bahagi o panlabas na anyo. Anyo kung saan isang tao o bagay na nakakaapekto sa paningin. Ang Panginoong Hesus, isinuko niya ang kanyang kaluwalhatian at taglay niya kasama ang Ama upang dumating sa larawan ng isang alipin. At ang pangatlo na punto ay nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan sa krus. Sabi sa aklat ng 2 Korinto verse 8-9, sabi po doon, sapagkat alam mo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya ay mayaman, gayon paman, alang-alang sa iyo, siya ay naging mahirap. Upang ikaw sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay yumaman. Sinabing yumaman, hindi ibig sabihin dito ay yung material na pagyaman, kundi yung yaman na hindi masusuklian ng anumang kayamanan. Yaman ng pagmamahal, yaman ng kaligtasan, yaman na makukuha natin sa langit. Hinubad ni Jesus ang anyo ng kaluwalhatian at sinuot ang anyo ng laman. Ginawa niya ito upang tayo ay kanyang palayain mula sa parusa ng kasalanan at magbigay sa atin ng pag-asa ng buhay na walang hanggang kasama niya. At sabi din sa Hebrews, therefore, since the children share in the flesh and blood, he himself likewise also partook the same, so through the death he might destroy the one who has the power of death, the devil. So, sinasabi rito yung children share in the flesh of blood is, kumbaga, ang ating Panginoon nga ay nagkatawang tao para pagtagumpayan ang kapangyarihan ng kasalanan. Yun nga, o kapangyarihan ng kamatayan. Yun nga ay ang devil. Pagtagumpayan na ng ating Panginoon ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya naman tayo ngayon ay binigyan din, nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, ay binigyan tayo ng tagumpay sa parusa ng kamatayan. Sumunod na paalala sa atin ni Pablo, sa mga ganun din naman sa mga taga-Pilipos, do all things
work out salvation. So then, sabi po doon, behold, just as you have always obeyed, not o balik po tayo sa ating talakayan kanina. Ang ating Panginoon ay pinangrangalan ng ating Diyos. And here is how God rewarded ang ating Panginoon sa kanyang pagpapakumbaba at pagka-Diyos. Kaya naman siya ay, sabi po doon, God highly exalted him. Ibinigay sa kanya ng Diyos ang pangalan na higit sa bawat pangalan. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ibinangon ng Diyos si Kristo mula sa mga patay at itinaas siya sa lahat ng iba pa. Kapag nailagay na sa atin na natin ang ating pananampalataya sa Kanya, bibigyan din tayo ng buhay o ng bagong buhay. Si Jesus ay karapat-dapat sa atin, pinakadakilang papuri, kalwalatian at karangalan. Siya ang hari ng mga hari. He is the King of Kings and the Lord of Lords. At ang sabi sa Revelations 5:12, worthy is the Lamb that was slaughtered to receive power, wealth, wisdom, might, honor, glory, and blessing. At yun nga, sumunod, work out ang ating salvation. Sabi sa verse 12, so then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your salvation with fear and trembling. For it is God who is at work in you, both to desire and to work for His good pleasure. So sa mga talatang ito ay makikita natin na binibigyang ni Pablo o pinapaalalahanan ni Pablo ang simbahan na higit pang mga tagubilin. Muli, ang mga panghihikayat na ito ay may tamang tugon sa ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Sinasabi ni Pablo sa iglesia na sila'y lumakad, sila'y mamuhay ng may pagsunod, sila'y mamuhay ng matuwid, at ibinibigay sa atin ng Diyos ang hangarin na kaya natin gawin o yung mga Kanyang ginawa sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ginawa ng Diyos ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan at pagiging anak sa loob natin. Ang ibig sabihin, ang paggawa ng ating kaligtasan ay maniwala sa mga gawaing Kanyang ginawa o Kanyang nagawa. Kung tunay tayong mayroong pananampalataya at naniniwala sa Kanyang mga ginawa, ang paniniwalang iyan ay dapat makita at kung paano tayo lalakad at kung paano tayo mamumuhay sa ating Panginoon at sa harap niya bilang mga Kristiyano. Hindi lamang iyon, ngunit patuloy siyang gumagawa sa atin o ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay natin o pagbibigay sa atin ng mga naising mga gawain para sa Kanyang kasiyahan, sa Kanyang pleasure, sa Kanyang kalwalatian. Do all things without grumbling. Sabi sa verse 14, do all things without grumbling or disputing, so that you will prove yourself to be blameless and innocent,
children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world. Sa mga talatang ito, hinikayat ni Pablo ang mga taga-Pilipos na iwasan yung pagkakaroon ng pagtatalo o pagkakagalit-galit sa isa't isa. Sa halip ay pinayuhan niya sila na maging walang kapintasan at walang kasalanan at magningning na parang ilaw sa mundo. So, maging sa atin, ito isang paalala na naway magkaroon tayo ng isang kaisipan, nagkaroon tayo ng magandang kalooban at yung mga pagtatalo, though may mga maliliit na pagtatalo pero kinakailangan yung pagtatalo na yon ay magre-resulta ng naroon pa rin ang pag-ibig natin sa bawat isa. Naroon ng pagtutuwid at paglilinaw ng ating mga kaisipan. So walang kasalanan na nagniningning na parang mga ilaw sa mundo. Ang pangunahing mensahe ay tungkol sa mapanatili natin yung positibo sa ating kalooban at maging mapagpasalamat. Pag-iwas natin o iwasan natin yung mga negativity ng ating buhay o negativity na nakikita natin sa ating mga kapatid. Lagi tayong maging positibo. Lagi tayong maging magandang halimbawa at maging magandang impluwensya sa ating mga kapatid o maging sa mundo na ating ginagalawan. Sa pamamagitan ng pamumuhay na sumasailalim sa turo ng ating Panginoon. So, gagawin natin ang ating mga dapat gawin bilang church, hindi lamang para sa ating mga kapatid, kundi pasigit lalo sa turo na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Tinawag tayo ng Diyos na maging ilaw sa mundong ito, sa baluktot na mundong ito. Kung ang paggawa ng lahat ng bagay na walang pag-aalinlangan at pagtatalo ay nagdudulot ng liwanag. So imagine niyo kung tayo ay kikilos ng walang anumang pagtatalo, ng walang anumang sigalot, hindi ba't magsisilbi tayong magandang halimbawa, magsisilbi tayong liwanag? Pero kung kabaligtaran nito ang ating gagawin, anong mangyayari sa ating ilaw na tangan-tangan natin, kundi magkakaroon dito o mawawala yung liwanag nito. Bilang kanyang mga anak, tayo ay tinawag at pinili upang ipahayag ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. So tinawag tayo hindi para sa ating mga sarili, kundi tinawag tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating buhay ay kailangan na magsilbing liwanag sa mundong ito na puno ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Sumunod ay ang pour out as a drink offering. Holding firmly the word of life so that on the day of Christ I can take pride because I did not run in vain nor labor in vain. But even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice and share my joy with you all. You too, I urge you, rejoice in the same way and share your joy with me. So ipinahayag dito ni Pablo sa mga taga-Pilipos ang kalagahan ng matinding pananampalataya, ang kahalagahan ng mahigpit na paghawak sa salita ng Panginoon o sa gospel at ang buhay ng kaligtasan o ang salita ng buhay. Hinimok niya ang mga
mananampalataya o mga believers na pagliwanag tulad ng bituin sa mundo o sa kalangitan sa pamamagitan ng pagyakap at pagbabahagi ng gospel o ng mensahe ng ating Panginoon. So kinakailangan nating kumilos bilang mga mananampalataya and share the gospel, the good news. And nakatutuwa na meron tayong mga gawain, mga ministry na kung saan ay doon ating naipapahayag, doon ating naitatanim ang salita ng ating Panginoon na may bahagi ito sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Bukod pa rito, binanggit ni Pablo na maaring harapin niya ang mga hamon at paghihirap sa ministeryong ito. Tandaan natin, sa mga ministeryo o sa mga hinawakan natin or maging sa kalagayan natin ay hindi tayo exempted sa anumang hamon, pagsubok. Hindi tayo exempted sa mga paghihirap. Kailangan natin pagdaanan nito upang lalo pa tayong tumibay, upang ang ating pananampalataya ay lalo pa nating ipagkatiwala at hingi ng kalakasan sa ating Panginoon. Haharap tayo sa mga hamon sa buhay, mga challenges ay kakaharapin natin. Kaya huwag nating isipin o huwag tayong magpadaig. Kinakailangan natin ang paglapit sa ating Panginoon. Ngunit nagagalak siya sa katapatan ng mga taga-Pilipos na inilarawan ang mga ito bilang pinagmula ng kanyang kagalakan at may pagmamalaki niya sa pagdating ng Panginoon. So, ang bawat isa sa atin ay dapat maging encouragement, magkaroon tayo ng encouragement sa bawat isa, maging makatulong, magpalakasan tayo sa bawat isa, gaya ng nararanasan ni Pablo sa mga taga-Pilipos na gaya nga nung nabanggit ko kanina, bagamat siya ay nakakulong, nandoon yung kagalakan niya. Nandoon yung nakikita niyang encouragement sa mga taga-Pilipos. Kaya naman patuloy ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon na even na nararanasan niya yung matinding kahirapan na yon sa kanyang pamumuhay sa ating Panginoon. Sa kabuuan, binibigyan din ng talata ang kahalaga ng pananatiling maging matatag. Maging matatag tayo sa pananampalataya bilang Kristiyano at sa pagiging positibo at pagiging magandang halimbawa o impluwensya sa mundo. Ano ang ibig sabihin ni Pablo nang siya ay kanyang binuhos o ang kanyang buhay ay ibinuhos bilang handog na inumin? Pag sinabing handog na inumin, ito yung paglalaan, parang nilalaan mo ang iyong buhay bilang hain o bilang alay. Parang katulad ng ating Panginoon, hinandog niya ang kanyang buhay, inihain niya ang kanyang buhay para saan? Para sa ating kaligtasan. Walang pag-iimbot na sinakripisyo ni Pablo ang kanyang buhay. Hindi niya itinuring na mas mahalaga ang kanyang sariling buhay kaysa sa gawaing natatanggap niya mula sa Panginoon. Hindi rin niya binibilang ang kanyang sariling mga kaginawahan, opinyon, pangarap, reputasyon o kayamanan at kalusugan. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang tungkuling ipahayag ang ebanghelyo sa Panginoon o ebanghelyo ng Panginoon. Hinikayat ni Pablo ang mga taga-Pilipos na patuloy na kumapit sa salita ng Diyos upang ang kanyang gawain sa kanila ay hindi mawala ng kabuluhan.
Andoon ang kagalakan o natutuwa siya na inilaan ang kanyang buhay bilang handog para sa kanilang pananampalataya. At ang panghuli na ay ang example ng ating Panginoong Hesukristo. Example of Christ likeness. So, dito ay mababasa natin yung patungkol kay Timoteo at ganoon din naman kay Epaphroditus. Ang dalawang bahaging ito ay nagbibigay sa atin ng dalawang bagay na ehemplo. Dalawang lingkod ng Panginoon na nagpakita ng pagpapakumbaba at pagsunod sa gawain ng Panginoon. Pinuri ni Pablo si Timoteo bilang isang tunay na nagmamalasakit at may katulad na pag-iisip na interesado sa kapakanan ng mga mananampalataya sa Pilipos. Inihalin tulad ni Pablo si Timoteo na sa iba na hindi makasarili. Ang iniintindi lamang ay ang sariling kapakanan. Pinakita rito ang katapatan ni Timoteo sa paglilingkod sa Panginoon. Binigyan din niya ang napatunayang pagkatao at maasahang paglilingkod ni Timoteo. At ito'y tunay na lingkod na nagmalasakit kay Pablo para sa mga taga-Pilipos at sumasalamin ito na para palakasin ang komunidad ng mga taga-Pilipos. Ganon din naman sa pamamagitan ng ministeryo ng mga mapagkakatiwalaan at walang pag-iimbot na individual. Ito nga po ay si katauhan ni Timoteo. Ganon din naman, ipinahayag din ni Pablo ang patungkol kay Epaphroditus, Epaprodito, sa simbahan ng mga taga-Pilipos na kanyang binahagi ang dedegasyon ni Epaphroditus at sakripisyo sa paglilingkod, sa gawain sa simbahan at gawain para kay Kristo. Maging sa paglilingkod ni Epaphroditus, mababasa natin na siya ay nagkasakit, nalagay sa bingit ng kamatayan sa paglilingkod sa ating Panginoon, ngunit gumaling siya. Binigyan din ni Pablo ang kanyang kagalakan sa pagpapagaling kay Epaphroditus. Hinikayat niya ang mga taga-Pilipos na igalang at pahalagahan ang mga manggagawa, ang mga namumuno, ang mga naglilingkod sa ating Panginoon. Nagsisikap para sa kapakanan ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo. Nagpasalamat si Pablo sa kanilang magpasalamat sa paglilingkod para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Sa huling bahagi, ilang mga pangwakas na punto na dapat nating matutunan sa aklat ng Philippians. Una, kailangan i-cultivate natin yung ating humility. Pagyamanin natin to. At consider natin yung interest ng kapakanan ng bawat isa. Serve others, maglingkod tayo, hindi lamang sa simbahan, kundi kung ano yung iniuutos ng ating kalooban. Model Christ attitude. So, gawin nating isang magandang halimbawa yung ipinakita ng ating Panginoon. Maintain unity. Panatilihin natin yung pagkakaisa. Panatilihin natin yung may isang pag-iisip, may isang pag-ibig.
submit natin sa ating Panginoon o submit to God's will. So tayo ay mag-submit kung ano ang kalooban ng ating Panginoon sa ating mga buhay, sa ating paglilingkod. Be light in your environment. Magliwanag tayo, hindi lamang dito sa ating iglesia, kundi magliwanag tayo sa ating trabaho, sa ating kumpanya, sa ating pamilya, sa ating komunidad. Express gratitude. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Salamat tayo sa kabutihan niya sa ating buhay. Philippians chapter 2 encourages us na mamuhay ayon kay Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kaluwalhatian ng Ama at para sa pananampalataya at kaligtasan ng iba. Bilang mga Kristiyano, pinakalayunin natin ay mamuhay na katulad ni Kristo. Kailangan nating lumakad ng may pagpapakumbaba sa iba at pagsunod sa ating Amang nasa langit. Dapat nating hayaan ang ating pananampalataya ay lumakad na ayon sa kanyang naisin, na ayon sa kalooban ng ating Panginoon para sa atin. Kapag ginawa natin ito, mas mahuhubog tayo ng Diyos sa kanyang larawan, sa anyo ng kanyang anak. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa umagang ito sa pagpapakita po ninyo ng iyong kababaang loob, sa pagtuturo po ninyo na magkaroon kami ng pagkakaisa. At sa naisin po ninyo, O Panginoon, na ikaw ay maluhalhati, ikaw ay dakilain, ikaw ay purihin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa buhay na aming ginagalawan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan namin ang iyong naisin para sa amin, ang iyong kalooban para sa amin, para mabigyan ng kaluwalhatian ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa mensaheng dinala mo po sa amin, inihatid mo po sa amin, kung saan ay iyong nais na kami magliwanag, mamuhay ng may pagpakumbaba at pagkakaisa, Panginoon. Purihin ka, O Lord, sa umagang ito. Tayo po ay magsitayo sa benediction. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face shine upon us and be gracious unto us. The lift up His countenance upon us and give us peace this day and forevermore. In Jesus' name, Amen. Okay, sana dala-dala natin yung mensahe ngayong umagang ito na our attitude should be like of Christ. Sa paglilingkod man yan sa isa't isa o saan man tayo, yan po nawa ang makita po sa atin. From heaven you
the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. There in the garden of tears, in the garden of tears, my heavy load he chose to bear. Heavy load he chose to bear. His heart with sorrow was torn. Yet not my will, but yours, he said. This is our God, the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. Come see his hands and his feet, the scars that speak of sacrifice, and that plunge stars into space. To cruel nails surrender. This is our God, the servant king. The servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. And so let us learn how to serve. Let us learn how to serve, and in our lives enthrone him. In our lives enthrone him, and each other's needs to prepare. For it is Christ that we're serving. For it is Christ we're serving. This is our God, the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. Yes. To God be the glory and the honor. At blessed day po, blessed morning sa ating lahat. Okay, so rest muna tayo para sa mga ilang announcement po. Ayan, so nandiyan na lahat ng activities na regular. Doon rin yan sa, sa bulletin board. Pwede natin i-check na lang yan. Sunday worship service, growth groups, and youth fellowship. Yan, nandiyan pa yung mga schedule, prayer meeting. So, prayer meeting, kung di pa tayo makakadalo ng Wednesday, pwede pa tayo mag-send ng ating prayer requests. No need to lagay ang pangalan natin. So, alam na ng Panginoon kung anong mga panalangin natin. Siyempre, nandun yung ano po, yung mga prayer box. Di lang prayer box yun, suggestion box din. So, lagay din po natin yung kung meron tayong mga prayer requests. Siyempre, kung meron tayong mga
suggestion regarding sa ating worship, preaching, o sa ating fellowship. So mas maganda yun suggestion, hindi criticism kasi pag criticism parang, uy, dapat hindi wag ganyan, hindi tama, pangit yan. Pag suggestion, mas masarap ang dating, mas maganda kung ganito o ganyan. Mas maganda sa ating paglilingkod sa Panginoon, di ba? Magaan tanggapin. Okay, so di lamang din suggestion, pwede rin yung encouragement box. Kung meron tayong nais nakitang makapagbibigay ng kagalakan doon sa mga naglilingkod. Sabi nga pag merong appreciation sa isang tao, kahit hindi mo yan itulak, mas lalong gagawin niya kahit pagod na yan kasi nandun ang kalakasan sa encouragement. Okay, so prayer, suggestion, tsaka encouragement box. Nandun, may ballpen din. Nandyan. So, Women's Fellowship, nandun rin. Okay, children's, leaders, training, ay yung ginaganap para sa mga nagpipreach every Saturday. So, Lord's Supper, nandyan rin. Nandun yan sa bulletin board. Mga birthday and anniversaries every last Sunday. So, meron pa? BSA, yan patuloy po nating ginagawa, yung mga maliliit na devotional para sa family, or pwede rin sa kahit wala, hindi, nag-iisa lang tayo, at sinasubmit natin yan sa BSA, then nakaka-receive tayo ng certificate pabalik. So, certificate yun, ano rin yun, encouragement din sa ating pagpapatuloy. Yan, systematic theology, yan yung sinabi natin kanina, yung leadership training. So every Saturday yan, pinag-aaralan natin yung mga bagay, mga doctrine, mga pagpapaliwanag sa ating mga pananampalataya regarding sa ating Panginoon at sa ating paglilingkod. Every Saturday, 2 p.m. So iba-iba may schedule dyan, iba-iba nagli-lead every Saturday. Yan, worship music ministry, fellowship meeting. So every quarter yan so that is March 17, Sunday, after ng ating fellowship. So wala na. So syempre yung natin sa March 24, yung ating anniversary celebration. So may konting program tayo. So yung youth may presentation ba sa 24? Meron daw. So youth meron siyang presentation. That is March 24. Actually ang anniversary natin is March 27. Pero gagawin natin ito March 24 dahil mas malapit yung Sunday na yun sa March 27. Siyempre kasama din dito yung ladies, Lilies of the Valley. So, mga Lilies of the Valley So magpe-present po uli kayo. Siyempre together with, hindi na to hiwalay, together with Men of the Hilltop. Kasi wala pang pangalan kaya tinapat lang natin to. So ladies of the Valley, tsaka Men of the Hilltop. So kakaroon tayo ng presentation. Siguro announce lang natin yung schedule. Siguro yung practice na to 1 hour before nung anniversary natin. Hindi, siguro at least makapag-practice tayo ng twice. So, yon sa March 24. Siyempre, meron din tayong mga testimony. Ina-encourage natin kung sinong gusto magbigay ng testimony. Pero siyempre, sasabihin po natin sa ating mga elders kung yung ite-testify po natin. So, sana merong sa part ng youth, meron din sa ladies or sa men's, so makakapagbigay ng kalakasan nito. So testimony, mahalaga yon. Makikita po natin kung gaano ang katapat, ang pagkilos ng ating Panginoon. At pinamimigay ko yan, yung mga devotional yan. Pag bago kayo bumaba, kumuha po kayo ng dyan. Libre po yan, tsaka maganda yung yung pagka-cover niya. Bago yan, kaya yung magagamit yung yan sa inyong bahay. So, may additional pa? So, wala na. So, next is pupunta na po tayo sa ating mga growth group, youth or men or ladies. So, a blessed day muli sa ating lahat.
purihin ang ating Panginoon.